Hinayaan kong maikasal ang taong mahal ko sa iba. Itago mo na lang ako sa pangalang Luis. At ito ang aking secret file. Nang magsimula akong pumasok ng kolehiyo, nakilala ko si Kathy. Sobrang daldal niya. At akala ko, hindi ko siya magiging kaibigan. Kung i-describe ko si Kathy, siya ay maganda. At para siyang model. Palagi siyang nandyan para sa akin. Lumalim yung pagkakaibigan namin. Sinusuportahan niya ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Parang PA, minsan niyayaya ko siya na sumali ng pageant. Kasi kung tutuusin, talagang maganda siya. Kaya lang conservative siya. At bawal daw sa religion nila. Nasanay ako na siya yung laging kasama ko. At dahil wala akong pamilya, mag-isa lang ako sa buhay, kami ang naging magkasangga. Tinutulungan lang ako ng kapatid ko na nasa ibang bansa para magbayad ng renta sa bahay na tinitirhan ko. Then, one day, pinalayas ako sa bahay na nirerentahan ko dahil hindi ako nakapagbayad. Inuna ko yung tuition ko. To the rescue si Kathy. Doon ako tumira sa kanila. Sobrang bait ng pamilya niya. Tinuring nila akong miyembro ng pamilya nila. Araw-araw at gabi-gabi, magkasama kami ni Kathy. At habang tumatagal, nag-iiba na yung nararamdaman namin para sa isa't isa. Alam ko, may mali, pero di ko rin alam kung bakit kami umabot sa ganito. Isang gabi, habang natutulog ako, nagulat ako nung halikan niya ako sa labi. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko lang siya. Hindi ko siya napigilan o mapigilan dahil nagustuhan ko yun. Nang sumunod na gabi, hinalikan niya ako uli. At hinalikan ko na rin siya pabalik. Hanggang sa lumala pa ng lumala yung mga ginagawa namin. Hindi ko lubos maisip na magagawa namin yung mga bagay na yun. Kasi relihiyoso siya. And then, minsan, may sinalihan ako, nandun na naman siya. Nakita niya na kinuha ng isang judge yung number ko. Pag-uwi namin ng bahay, nagalit siya ng sobra. Ayaw niya daw akong sumali ng contest. Hindi niya raw nagugustuhan yung mga isinusuot ko. Daring daw. Samantalang dati hindi naman siya nagre-reklamo. At dahil sa pagmamahal ko sa kanya, itinigil ko ang pagsali ko ng contest. Hanggang sa umaattenda rin ako sa pagsisimba niya. Tapos, nagpa-convert pa ako. Maraming humahadlang dahil bawal daw na makipagrelasyon ang mga taga doon. Wala naman akong balak makipagrelasyon. Kasi, siya naman yung mahal na mahal ko. Si Kathy yung naging mundo ko. Siya ang naging pamilya ko. Siya ang buhay ko. Siya lang ang nag-aalaga sa akin. At wala akong ibang nagugustuhang tao dahil siya lang ang tanging gusto ko. At alam ko na mahal niya rin ako.
Hanggang sa nakagraduate kami ng college at nagtrabaho dito sa Maynila. Nagrent kami ng bahay, magkasama kami. Para na kaming mag-asawa. At sobrang saya ko lang dahil siya ang kasama ko sa araw-araw. Hanggang sa isang araw pag uwi ko, kinausap niya ako. Sinabi niya na may boyfriend na daw siya. Sumikip yung dibdib ko at parang ayaw ko nang makinig pa sa mga susunod niyang sasabihin. Sinabi niya na kailangan niyang magka-boyfriend para hindi siya paghinalaan ng pamilya niya. Dahil parang nakakahalata na daw ang pamilya niya na meron siyang itinatago sa kanila. Naintindihan ko yun. Kasi tama naman siya eh. Pero ang sakit. Na sa tuwing a-attend kami ng church, kailangan katabi niya yung lalaki na yun. Pero hindi ko naman nararamdaman na mahal niya yung lalaki. Sa tuwing uuwi kami sa bahay nila, wala. Wala akong maramdaman na pagmamahal niya para dun sa lalaki. Dahil ipinaparamdam niya sa akin na ako ang mahal niya. At dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Isang gabi, kinausap niya ako at sinabi niya sa akin na ikakasal na siya. Ikakasal na siya. Parang gumuho yung mundo ko. Hindi ko kayang isipin na ikakasal siya. At kailangan niyang tumabi sa lalaking yun. Gabi-gabi. Para ako mababaliw sa tuwing iniisip ko yun. Hindi ako pumayag. Sa unang pagkakataon, tumutol ako sa desisyon niya. Kaso hindi siya nakinig. At paulit-ulit niyang sinabi na kailangan ko daw intindihin yun. Kailangan na daw niyang ikasal dahil paalis na yung lalaki, sasampa na uli ng barko. Kaya minamadali siya. Ang sinabi ko na lang ay, sa oras na magpakasal siya, ako ang mawawala sa kanya. At ayun, iniwan niya na nga ako. Dahil nagpakasal siya. Hinayaan kong maikasal yung taong mahal ko sa iba. Sobrang sakit. Siya ang mundo ko, siya yung araw-araw ko, siya lang yung pamilya ko. Nadepress ako ng matagal, natuto akong uminom ng alak, umuwi ako ng lasing, hanggang sa isang araw. Umuwi ako ng lasing na lasing. Pagbukas ko ng pinto, nagulat ako kasi bukas ang mga ilaw. Nakita ko siya, niyakap niya ako. Awang-awa siya sa akin. Paulit-ulit niyang sinasabi na mahal niya ako. At ayun, nagsama ulit kami dahil wala ang asawa niya. Nasa barko. Sinabi niya na ako lang ang mahal niya at hindi na magbabago yun. Pumayag ako sa setup namin kahit masakit. Sa tuwing uuwi ang asawa niya, uuwi siya dun. Hanggang sa nagkasakit ang asawa niya at hindi na nakasampa sa barko. Hindi siya umuwi dito. Nakareceive ako ng text. Pumunta raw ako sa kanila. Pumunta naman ako. Sinabi niya sa akin na doon na daw ako tumira. At dahil sa pagpipilit niya sa akin na doon ako tumira, pumayag na rin ako. Mabait si Noel, yung asawa niya. Magkasundo kami. Ipinakilala niya ako sa mga ibang kaibigan niya. Minsan pa, naiwan kaming dalawa ni Noel sa bahay. Nag-usap kami. Tinanong ako ni Noel kung sino daw ba yung dating minahal ni Cathy. Dahil sa tagal na nilang magkasama,
Hindi niya raw maramdaman na mahal siya nito. Sumagot ako sa kanya at ang sabi ko, hindi ko alam. Isang araw, umuwi ako sa bahay ni Cathy. Hinatak niya ako papuntang kwarto at hinalikan. May nangyayari sa aming dalawa sa tuwing pumupunta ako sa kanila. Halos araw-araw. Nagigilty ako kasi sobrang bait ni Noel. Pero hindi namin mapigilan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Isang gabi, pumasok si Cathy sa kwarto ko. Hinubad niya yung damit niya at hinalikan ako. Ganon din ako. Nang biglang bumukas ang pinto. Si Noel, nakita niya kami. Nagulat siya. Sa sobrang takot ko, mabilis akong umalis ng bahay ni Cathy at umuwi sa boarding house ko. Takot na takot ako para kay Cathy. Maya-maya pa'y dumating siya sa boarding house ko. Sinaktan daw siya ni Noel. At pinagbantaan siya na ikakalat niya raw ang tungkol sa amin. Pinabalik ko si Cathy kay Noel para ayusin. Para hindi na kumalat yung tungkol sa amin. Pero ayaw niya daw bumalik. Wala na siyang pakialam. Hanggang sa kumalat na nga yung tungkol sa amin. Sa church. Sa mga kamag-anakan namin. Pero wala akong pinagsisisihan sa lahat ng yun. Alam ko, mali ito. Dahil parehas kaming babae. Hindi kami perpekto. Pero ang mahalaga, masaya kami. Masaya kaming namumuhay ngayon. Dahil naniniwala kami na love conquers everything. Maganda si Cathy, pero maraming nagsasabi, mas maganda raw ako sa kanya. At yung contest na tinutukoy ko, pageants yun. Tumigil na ako mag-pageant dahil kay Cathy. Hanggang dito na lang.